When I feel I'm not enough, when I feel unworthy of your love, when I'm doubting and alone, broken, far away from home, when I've all but forgotten you, and I'm all out forsaken you, I remember Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. When I think about the way you spoke the word and worlds were made, yet you call me child, the apple of your eye. When I lie down to sleep and my heart skips a beat at the thought so sweet, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Neither death nor life, not angels nor demons, not anything that is to come. Neither depth nor height, not all of creation can separate me from your love. From your love, neither death nor life, angels nor demons, not anything that is to come. Neither depth nor height, all of creation can separate me from your love. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Your arms are open wide. Your heart is beating for mine. Your arms are open wide. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Good morning po, Balibag Alliance Church. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Let us stand para sa ating call to worship na matatagpuan sa Psalms 119 verses 1 to 5.
Psalms chapter 19, verses 1 to 5. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. They also don't do no iniquity, they walk in his ways. You have commanded us to keep your precepts diligently. Oh, that my ways are directed to keep your statutes. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Ama, nasa langit, marami pong salamat sa umagang ito na muli po binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpuri sa inyo. Sa pagmulat pa lang po ng aming mata, isang napakalaking blessing na po upang kami ay mapalapit pa sa inyo, makilala kayo at unti-unting baguhin ang aming buhay. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, ito man ay sa isip, sa salita, sa gawa. Kami ay humihingi ng kapatawaran sa inyo. Lord, pagpalain niyo po at gabayan niyo po ang tatayo sa harapang ito, ang music team, si Pastor Aya na maghahatid ng iyong banal na salita, Lord. Ito po ang aming dalangin ng may pagpupuri sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, tayo po ay magpuri sa Panginoon na pamumunahan ng music team. Magandang umaga po sa lahat. I-welcome po natin ang bawat isa sa pagpupuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Kay inang pagbasta ng ganyang tanawin na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Kay inang pagmasta ng kanyang tanawin na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umibig. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan na ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo ng gabayan. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi magmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Tinipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Patuloy po nating awitan ng mga papuring awit ang ating Panginoon.
sa buhay mo'y dumadalaw at ang pag-asa'y waring napaparang. Pagpapala ng Diyos ay bilangin mo, sisiglang muli ang iyong espiritu. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat grasya na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. May tinitiis ka bang karamdaman? Krus mo bang pasanay may kabigatan? Pagpapala ng Ama ay bilangin, puso mo'y mapupuspos ng awitin. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat grasya na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung iba'y nagtatamasa ng yaman at ikaw nagdarahop pagkaminsan, tandaang higit ang kayamanan mo na ipinangako ni Jesucristo. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat grasya na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung mabibigat ang suliranin mo, Diyos na may hindi lumalayo sa'yo. Angeles ng Diyos sa'yo ay tutulong dahil sa mahal ka ng Panginoon. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat grasya na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Sa Diyos po ang papuri. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ngayon naman po ay makakatunghay tayo ng isang song offering na dadalhin ni Brother Jacob Bernardo na pinamagatang Gantimpala.
Let us stand for the scripture reading. Found in Matthew chapter 6 verses 9 to 11. Matthew chapter 6, 9 to 11. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in written. Give us this day our daily bread. Pagpalain natin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Tinatawagan ko si Pastor Ayan para sa mensahe ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Cleo. Isang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Good morning din po sa ating mga bisita sa araw na ito. Sa buwan po ng Hunyo, atin pong sisimula ng atin pong pag-aaral at ito po ay ating pamamagatang spiritual discipline. Kung saan, sa pamamagitan po ng temang ito, ipinapakita po sa atin na sa pamamagitan lamang po ng panalangin, ng fasting, ng ating pag-attend sa church, ng prayer meeting, yung atin pong mga ginagawa para kay Lord, pananalangin, pagbabasa ng kanyang salita, ay tanging paraan upang maging mas maayos ang ating buhay at ang ating relasyon sa ating Diyos. Nais ko pong simulan ang pag-aaral na ito sa tanong na gaano kahirap maging isang Kristiyano? Para po sa atin mga kapatid, ang tanong, gaano po ba kahirap maging isang Kristiyano? Yung iba sa atin, sasabihin natin, walang ka-challenge maging Christian. Napakadali. Yung iba naman sa atin, sasabihin, sobrang hirap maging Christian. Gusto ko nang mag-quit bilang Christian. Akala ko dati pag Christian ka, madali lang. Pero ngayon nakikita ko, ang daming bawal sa Christian. Ayoko nang maging Christian. Alam niyo po, si Pastor David Jeremiah, meron pong isa sa kanyang congregation na nagsabi, ang sabi niya, the hardest part of being a Christian is that it is so daily. Sabi nung lalaki sa congregation, isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ng pagiging Kristiyano daw ay dahil ito ay araw-araw. Araw-araw nating kailangang ipamuhay ang pagiging isang Kristiyano. Araw-araw po natin kailangang panindigan ang pagiging isang Kristiyano. Siyempre, pag Christian din naman po talaga tayo, dapat at nararapat lang din naman po talaga na umayos tayo bilang mga Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, dapat lang naman po talaga na mas maayos ang ating buhay, yung ating pag-uugali. Siyempre, dapat mas maayos po tayong magsalita kaysa sa iba. Dapat lang naman po talaga na mas maayos tayong mag-respond sa mga situation at hindi po pabara-bara. Sa mga tuwid, mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyano, bilang isang Kristiyano, dapat mas maayos po tayong mamuhay kaysa sa iba. Amen? Amen. Ngunit, may mga pagkakataon po talaga na bilang isang Kristiyano, alam niyo po, ito po ay katotohanan. Bilang isang Kristiyano po, minsan, tayo pa po yung madalas na malungkot. Bilang Christian, tayo pa po yung mas madalas na nag-e-emote. Ang dami nating post sa Facebook na para tayong kawawa, hindi po talaga siya nakaka-encourage. Minsan tayo pa po yung hindi maganda yung pag-uugali at pakikitungo sa iba. Tayo pa yung hindi maganda mag-react sa mga sitwasyon. Minsan tayo pa yung kinakain ng ating mga galit. Hindi maayos ang ating buhay. Ang tanong po sa atin ngayon, normal po ba ito sa buhay ng Kristiyano? Yung hindi magandang pag-uugali, yung hindi magandang buhay, normal po ba ito sa buhay ng isang Kristiyano? Ang sagot po, yes. Normal po ito dahil tayo'y tao pa din naman. Pero kung ang tanong, ganito po ba dapat ang buhay ng isang Kristiyano? Siyempre, ang sagot po natin dyan, hindi po talaga dapat ganito
ang buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo po, pagdating sa wise living or pamumuhay ng maayos, 100% po na accurate or assurance or assured tayo na mas magiging mabuti ang buhay ng isang Kristiyano kesa sa iba kung atin pong ipagkakatiwala ang ating buhay sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay wala pong flaw, wala pong pagkakamali. Kaya for sure, kung ito'y atin susundin, kung dito po natin ibabase ang ating buhay, sigurado, mas magiging maayos ang buhay natin kesa sa iba. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umagang ito, God's Daily Bread. In Matthew chapter 6, verse 9 to 11. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, aming Diyos Ama, kaming lahat ay nagpapasalamat dahil nandito po kaming lahat. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi nagkataon na kami nandito. Naniniwala kami kayo ang siyang nag-convict sa amin upang maparito sa araw na ito. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil alam po namin at naniniwala po kami na hindi po nasasayang ang aming pagpunta sa church, hindi nasasayang ang aming pakikinig sa inyong salita, dahil ito'y nagdudulot ng malaking bagay sa aming mga buhay. Sa inyo po ang kapurihan. Ito pong aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. In Matthew chapter 6, sa binasa po kanina ni Brother Cleo, ang sabi ng Panginoon, siya'y nanalangin, Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. In verse 11, ang sabi po niya, Give us today the food that we need. Kung titingnan po natin yung context ng verse 11, it really talks about, literally, tungkol po talaga ito sa pagkain, our daily food. Pero kung maalala din po natin, si Jesus Christ, nag-quote po siya ng isang verse from Deuteronomy. Sabi po ni Jesus Christ, Man do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kasi mga kapatid, kung titingnan po natin, which is lagi nating story ito, nung lumabas po ang mga Israelita sa Egypt, ang bukang bibig agad nila, puro pagkain. Pero ganito po yan. Nung sila'y lumabas sa Egypt at sila'y humingi ng pagkain kay Moses at sa Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanilang pagkain araw-araw. Which is true. Pero ang naging problema po nila, kahit araw-araw po silang busog, okay? Araw-araw silang busog, hindi pa rin naman po nawala sa kanila yung pagiging ungrateful nila. Never po silang naging mapagpasalamat. Kaya masasabi natin na yung tinutukoy dito, hindi po talaga tungkol lamang sa pagkaing pisikal. Hindi po ito tungkol lamang sa pisikal na pagkain. This is why when Jesus said, Man shall not live by bread alone, but also in the Word of God, Jesus Christ, is emphasizing that we need more than physical food. Hindi lamang pisikal na pagkain yung ating kailangan. Hindi lamang tinapay, kanin, o karne ang kailangan ng isang tao, but we need spiritual food or the Word of God, and it should be daily. Hindi lamang po ito every Sunday. Hindi lamang ito every Wednesday, kundi araw-araw. Bakit? Here's the reason why. Sino po dito ang nag-church nung last Sunday? Wala kayo dito. Ayan, marami. Konti na lang tayo. Okay. Sino dito ang nag-church noong last Sunday? Ito po yung tanong sa atin. Sino po dito, after ng worship service nung Sunday, hindi na po nagkamali at nagkasala mula Monday hanggang Saturday? Wala. O baka nga, paglabas pa lang natin dyan, no? Or nandito pa po tayo sa loob. Nagkasala at nagkamali pa po tayo ulit. Isipin po natin ito mga kapatid. Kung ang isang tao na every Sunday nasa church, every Wednesday nasa prayer meeting, every day nagpe-pray, pero nagkakamali at nagkakasala, how much more na tayo na mas madalas pa yung absent natin kesa sa pag-attend?
Mas madalas pa yung reklamo natin kesa sa pagpe-pray. Or worse, tayo na hindi nag-church or nagpe-pray. Are we not more prone to sin and mistakes? Mas malapit po tayo sa pagkakasala. Kung ayaw nating mag-church, ayaw po nating mag-join sa Bible studies, kung ayaw po nating mag-pray, ayaw po natin na ini-invite tayo sa mga fellowship, ano po ang aasahan nating pagbabago sa ating mga buhay? Malamang mga kapatid, wala po talagang pagbabago na mangyayari sa atin. We cannot expect a good life at maging blessing sa ibang tao. Na kung yung mismong salita ng Diyos, ito lamang yung tanging kaparaanan para mabago ang ating buhay at ang ating pag-uugali, ito pa mismo yung ating iniiwasan, wala talagang pagbabagong mangyayari sa mga buhay natin bilang mga Kristiyano. Kaya dito din po natin makikita yung halaga ng araw-araw or God's daily bread in our life. Yung araw-araw nating pakikipag-usap sa Panginoon, hindi lamang tuwing Sunday, hindi lamang tuwing Wednesday, or hindi lamang sa panahong meron tayong kailangan sa Panginoon. In Exodus chapter 16, balikan po natin, nung humingi po sila ng pagkain at binigay ito ni Lord sa kanila, ang instruction sa kanila, ang sabi ni Lord, each day, people can go out and pick as much food as they need only for that day. Sabi ni Lord, I will test them in this to see whether or not they will follow my instructions. Ang sabi ng Panginoon, alam niyo na kung anong mangyayari dito. Ito yung dapat niyong gawin. Alam niyo po in verse 19, sabi ni Moses din sa kanila, ito'y galing kay Lord, do not keep any of it until morning. Huwag kayong kukuha, huwag kayong magpapasobra. But some of them did not listen and kept some of it until morning. But by then, it was full of maggots and had terrible smell. Alam niyo po, marami sa kanila sumunod. Marami din po sa kanila ang hindi sumunod. Kaya ang nangyari po, nabulok ang pagkain pagka inumagahan. In the morning. Ang tanong, ano po ang nasayang? Pagkain po ba? Hindi po ang pagkain, kundi yung buong araw na walang makain. Ito nga po yung sinasabi natin kanina. Marami po kasi sa atin ang ginagawa, nagpe-pray tayo once, tapos sasabihin natin, pwede na to, next week na ulit ako magpe-pray. Isang linggo. Yung iba sa atin, okay na, nag-church na ako this Sunday, siguro next month na ulit ako mag-church, pwede na yun. Isang buong buwan. Alam niyo po, hindi natin sinasabi na nag-e-expire ang salita ng Diyos. Ang nais lang po nating sabihin o ipaabot sa atin ng Panginoon that God's bread should be consumed daily. Dapat araw-araw po nating kinokonsume yung salita ng Diyos. Meron po ba dito sa atin ang nag-pray sa pagkain? Of course, lahat tayo Christian, nagpe-pray tayo sa pagkain bago kumain . Meron po ba dito sa atin na nag-pray na, Lord, maraming salamat po sa aming pagkain ngayon. Naway magbigay ito ng kalakasan sa amin sa buong linggo. Meron po ba? Isang kainan lang tapos kalakasan sa buong linggo? Wala naman po siguro mga kapatid. It should be daily. Kailangang araw-araw. Bakit? Kasi araw-araw tayong kumakain dahil araw-araw tayong nangangailangan ng lakas physically. Ito yung reason bakit kailangang araw-araw din po tayong nananalangin dahil araw-araw din tayong nangangailangan ng kalakasan para tugunan ang iba't ibang sitwasyon sa buhay natin. Marami po kasi sa atin iniisip na yung message nung last Sunday, pwede na to, pang isang buwan ko na to na encouragement. Kakayanin na to ng isang buwan. Next month na ulit ako attend. Ang hindi nalalaman ng iba, ang hamon sa buhay, ang problema ng tao, dumadating po yan sa panahong hindi natin siya kailangan. And that is everyday. Everyday po tayong nagpapasan. Hindi natin pwede sabing ayoko sa problema.
Kasi wala naman tayong magagawa kundi tanggapin ang problema sa araw-araw. At ito'y linggo-linggo dumadating at ang worst, ito'y paiba-iba. Walang isang problema na dumadating sa buhay ng tao, ito'y paiba-iba. Kaya nga po, tinuturuan po tayo ni Jesus na manalangin araw-araw at sumamba linggo-linggo dahil kailangan natin ito sa pang-araw-araw din nating pamumuhay. Alam niyo po, ang kasalanan at ang problema, hindi po yan nakaschedule. Wala pong schedule ang problema. Nasasabihin natin na sa Monday na lang ako magpe-pray kasi Tuesday pa naman dadating yung problema eh. Wala namang gumaganon mga kapatid. Or next Sunday na lang ako magsi-church ulit kasi yung message last time nila Pastor Daniel, ni Pastor Aidy, nila Brother Ronel, ni Pastor Francis, pang 2 weeks ko na siyang gagamitin sa buhay ko. Kakayanin na po yun. Or, sasabihin natin na sa Tuesday na lang ako magpe-pray kasi sa Wednesday pa naman iinit ang ulo ko. Wala naman pong nangyayaring gano'n mga kapatid. Tandaan natin, the challenge, temptations, yung mga problema natin sa buhay, dumarating po yan araw-araw. Kaya kailangan God's bread should be consumed daily. Remember, when Jesus was tempted, He is ready. Bakit? Because He consumed God's word every day. That's daily. Kaya nga po, encouragement namin sa bawat isa, kung kakayanin naman po nating maiwasan, iwasan natin ang umabsent. Kung kakayanin naman natin, sabi nila, Pastor, paano pag wala po akong ganang manalangin? That's the question. Ang sagot po dyan, manalangin pa din, kahit walang ganang manalangin. That's the only answer for our question. Kaya anong dapat natin gawin? Manalangin tayo araw-araw, mag-church tayo linggo-linggo, umattend tayo ng prayer meeting, ng mga fellowship, lahat ng mga spiritual discipline na pwede nating gawin upang mas maging maayos ang ating response sa mga sitwasyong darating. Na kung sakali mang hindi natin kayanin or hindi natin maiwasan yung mga problema, at least sa pamamagitan ng salita ng Diyos, alam natin kung ano ang dapat nating gawin. That is why Jesus is teaching us to ask God for a daily bread, which is God's word, or spiritual food. Because only by doing this, doon lang po tayo nakakakuha ng kalakasan na nagmumula sa salita ng Diyos. Napapansin po ba natin ang ating mga sarili? Pakiramdam lang po natin malakas tayo everyday eh. Pakiramdam lang po natin yon. But without prayer, without devotion, we will fall down. Talagang babagsak at babagsak tayo. Manghihina tayo. Yung parang tipong, yung hindi ka kumain sa isang araw, hindi ka rin, manlalamya tayo eh. Ganon din po sa salita ng Diyos. Without the word of the Lord, manghihina at manghihina rin po tayo. Ngayon ang tanong sa atin, why do we need to consume God's daily bread? Bakit nga ba mahalaga sa atin na tayo'y nananalangin ng madalas? Bakit kailangan meron tayong devotion? Bakit kailangan tayong umattend sa church, sa mga fellowship, sa mga prayer meeting? Here's the reason why. Alam niyo po, nung elementary pa lang ako, hindi ko naman po ito pinagmamayabang, pero wala kasi akong choice eh. Ayoko pong ipagmayabang, pero every year, umaakyat ako sa stage. Sa school. Hindi pa kasi per quarter nun eh, per year. Every year, umaakyat ako sa stage at meron akong blue ribbon. Hindi ako si Marcoleta, pero meron akong blue ribbon tuwing aakyat ng stage. Alam niyo po ba kung anong significance ng blue na ribbon? First honor. Ayaw nga ipagmayabang to eh. Wala kasi ibang sample eh. Blue ribbon. Every year. Hanggang grade 5 lang. Naging matigas na kasi yung ulo ko ng grade 6 eh. Alam niyo po, ang buong pamilya namin is so proud of me for that 5 long years
na ako po ay mayroong blue ribbon. Alam niyo po, marami sa atin, hangang-hanga tayo sa mga taong matatalino. Tama? Hangang-hanga po tayo sa mga taong matatalino. Tinitingala po natin yung mga taong maraming alam. But alam niyo, sa paglipas ng panahon, habang tayo'y nagmamatured, mas nare-realize po natin na mas mainam pa rin ang taong konti lang ang alam pero may ginagawa kesa sa mga taong maraming alam pero walang ginagawa. Or mga taong maraming alam pero hindi naman ginagawa ang kanilang alam. Alam niyo po bakit marami sa atin, kahit marami tayong alam sa Biblia, ay walang pagbabago sa ating buhay? Kasi marami tayong alam, hindi naman po natin ginagawa. Ngayon, dito po natin makikita ang halaga ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Na kung tayo'y araw-araw na nakikipag-communicate kay Lord, it means God's daily bread provides wisdom to obey God's instruction. Na yung pakikipag-commune natin, yung consistent prayer natin sa Panginoon, enable us to do what the Lord wants us to do. Now, ang question is, what is wisdom? Wisdom is the ability to make sound judgment and decisions by applying accumulated knowledge, insight, and life experience. Akala po kasi natin, mga kapatid, yung wisdom ay tanging pagkakaalam kung ano yung dapat, ano yung mali, at kung ano yung nararapat. That is wisdom for us. Pero ang sabi, wisdom is the ability to make sound judgment and decisions by applying. Paggawa, yung ginagawa natin kung ano yung nararapat at kung ano yung dapat. In our first point, tingnan nyo po yung mga Israelites, despite of knowing what is right, kasi binigyan po sila ng instruction Ang sabi ni Lord, ito yung dapat nyong gawin. Huwag kayong magtitira para bukas. Tama po yun. That's the truth. Yun po ang salita ng Diyos. Alam po ng mga Israelita. Pero without wisdom, hindi nila ginawa. You see the difference between knowledge and wisdom? Yung knowledge, alam natin kung ano yung tama, pero yung wisdom, ginagawa kung ano po yung tama. In Exodus chapter 16, verse 21, ito po yung tinatawag na wisdom from the Lord. After this, yung incident na nangyari na yon, the people gathered the food morning by morning, each family according to its need. Yung kanina, kumuha sila sobra-sobra, hindi nila binase doon sa sinabi ng Panginoon. Sabi ni Lord, kumuha lang kayo ng sapat. Ngayon, kumuha na sila ng sapat lang para sa kanila. Yung kanina sobra Ngayon, kumuha na po sila ng sapat. Sumunod po sila sa Panginoon. Then, nagkaroon po ng panibagong instruction si Lord. Ito yung instruction ni Lord. Tomorrow will be a day of complete rest, a holy Sabbath day set apart for the Lord. So bake or boil as much as you want today, and set aside what is left tomorrow. Nung una ang sabi ni Lord, kumuha lang kayo ng sapat, wag susobra. Ngayon, ang sinabi ni Lord, kumuha kayo at yung sobra, kainin nyo bukas. Ngayon, ang tanong sa atin, kung tayo yung mga Israelites, ano po yung gagawin natin? Alam niyo po yung tao, kapag nagmula po yan sa isang pagkakamali, for sure, hindi po yan uulit ng isa pang pagkakamali. Now, the question here, kasi yung utos ni Lord na ngayon, pasobrahan nyo na. Yung dati, nagkamali tayo dahil pinasobrahan. Ngayon, papasobrahan na. Anong mangyayari doon sa pagkain kung sakaling sumobra? Mabubulok ulit. So ito nga po yung ginawa nila. Dahil sila'y nakinig sa Panginoon, ito yung sunod na nangyari. So they put some aside until morning, just as Moses had commanded. And in the morning, yung leftover food was wholesome and good, without maggots or odor. Hindi nag-expire. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Why did this happen? Because they consume God's word. Sila'y nakikinig at hindi lamang nakikinig. Sinunod nila kung ano
ang sinabi ng Panginoon sa kanila. That is wisdom. It is doing what is right. Ang paggawa ng mga bagay na nararapat, yan po ang tinatawag nating karunungan. Alam niyo po, maalala ko po dati, puro dati to kasi walang bago. Naalala ko po dati, kung mapapansin po ninyo, meron po akong 3 kapatid na babae. Nung time po na yon, yung dati na sinasabi ko, 2 lamang po kami. 2 pa lang po kami. At dahil 2 lamang po kami, madalas po kaming nag-aaway. Babae po yun pero nagsusuntukan kaming 2. Pero dahil mabait po ako, kaya lugi po talaga ako sa kanya. At dahil ako po yung lalaki, ako po yung kuya, ako po yung madalas na kinakastigo ni Papang, yung aming lolo. Ang sabi po ni Papang sa akin, yan, ano ang dapat ginagawa sa kapatid? Ang sabi ko kay Papang, minamahal po. Ang sabi ni Papang, sige, kung mahal mo yung kapatid mo, yakapin mo. Sabi ko, yaks. Para hindi ko kaya, yakapin yung kapatid ko, nagsuntukan nga kami. Can we say that we are wise? That despite of knowing the truth, hindi natin gagawin? Matatawag po ba nating wise tayo kahit alam natin yung isang bagay pero hindi naman natin ginagawa? Hindi po yun pagiging wise, mga kapatid. Alam niyo po, wisdom is not about what we know or knowing what is right. Can we say na matatawag po ba nating wise ang isang tao na mayroong opportunity sa buhay, kayang paaralin ng kanyang sarili, matalino naman siya, pero nakita natin in the future, hindi maganda ang kanyang buhay? No, it's not wise living. Kung tatanungin po tayo ngayon, ano ang dapat ginagawa sa mga taong nagkasala sa atin at humihingi ng tawad sa atin, malamang ang sagot po natin, patatawarin. Tama? Ayaw niyong patawarin? Patatawarin. Siyempre, humihingi po ng tawad, mga kapatid. Pero ang tanong, wise po ba tayo kung hindi natin pinapatawad hanggang ngayon? It's not being wise. When it comes to relationship, alam po natin kung ano ang standard ng Bible. Alam na alam po natin. Alam na alam po natin kung paano dapat minamahal ang lalaki at alam na alam po natin kung paano dapat nagsasabit ang isang babae. But knowing all of this is not wisdom kung hindi rin po natin gagawin. Alam po natin ang salita ng Diyos, ini-encourage tayo or dinidiscourage tayo na magkipag-relationships sa unbelieving person, pero kung hindi natin ito gagawin, still unwise para sa atin. Kaya ito din po yung mahalagang makita natin, na sa pamamagitan po ng pakikiniig sa ating Panginoon, pakikipag-usap sa Panginoon, hindi lang tayo tinuturuan ng Diyos kung ano yung dapat, tinutulungan din po tayo ng Diyos na gawin kung ano ang nararapat gawin. Amen? Amen. God's daily bread provides wisdom to obey God's instruction. Alam niyo po, mga kapatid, for so long, faithful people ask God for wisdom. Tama po ba? Pag ikaw ay isang faithful na tao, never kang mamumuhay sa buhay mo na gumagawa ng isang bagay na walang paghingi ng guidance kay Lord. We always ask the Lord for wisdom. Yun naman po talaga ang dapat. Pero alam niyo po, pagdaan ng panahon, sa kaka-communicate natin kay Lord, sa kaka-pray natin kay Lord, sa kakahingi natin ng wisdom kay Lord sa kanyang mga instructions, hindi po natin namamalayan na from asking the Lord for wisdom, unti-unti na po pala tayong binabago ng salita ng Diyos. Unti-unti na po palang binabago ng Diyos ang ating buhay. Remember, God's daily bread not only gives us wisdom, but it changes the heart of a person. Kung maaalala po natin, nung unang nagreklamo ang mga Israelites na wala silang tubig, nagreklamo sila kay Lord, nagreklamo sila kay Moses. Ang instruction ni Lord kay Moses, sabi niya kay Moses, Moses, kausapin mo
ang bato. That's knowledge. Pero ang ginawa ni Moses, imbis na kausapin, hinampas po niya ang bato. Hinampas ni Moses. Bakit? Wala pa kasing wisdom. Wala pang pagsunod. Pero alam nyo, in next chapter, chapter 17, nung humingi ulit ng tubig ang mga Israelites, ang instruction naman ni Lord kay Moses, hampasin mo ang bato. Kung tayo po si Moses, hahampasin po ba natin yung bato? Meron tayong nakaraan na nangyari yon. Siyempre sasabihin natin, hindi na Lord, kakausapin ko na lang yung bato. But you know, this is not the instruction of the Lord. Hindi kasi ito yung sinabi ni Lord eh. Ang sinabi ni Lord, hampasin mo na ngayon ng bato. Hampasin. That is wisdom. Kaya anong ginawa ni Moses? He hit the rock. Hinampas nga po niya yung bato at lumabas ang tubig. Kasi meron na pong wisdom. Now here is the point. Yung ginawa ni Moses sa Kadesh, yung paghampas po niya sa bato, yung kanyang disobedience sa Diyos, greatly made an impact to his life. Yung una niyang ginawa, yung disobedience niya, nagkaroon ng malaking impact sa buhay niya. Unang impact nito, yung kanyang disobedience, hindi po siya nakapasok sa lupang pangako. Imagine the stress, ha? For 40 years, araw-araw kang na-stress sa mga matitigas na ulo ng mga Israelitang ito. Tinry mo yung best mo para mag-intervene between the Lord and these people. Halos puting-puti na yung buhok ni Moses. Si Moses ang gumawa ng paraan upang matuloy lang sila sa lupang pangako. Pero in the end, si Moses pa ang hindi nakapasok sa lupang pangako. It is very frustrating sa life ni Moses. Kaya kung titignan po natin, talagang nakiusap pa si Moses this time. Pero hindi po siya pinayagan ng Panginoon. At ito po yung kagandahan sa araw-araw na pakikipag-usap sa Panginoon. Kasi binago talaga ni Lord ang puso at ang buhay ni Moses sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po, in the last chapter of Deuteronomy, despite of knowing na hindi na nga siya talaga makakapasok sa lupang pangako, alam niyo po, bago mamatay si Moses, he blesses the people of Israel. Hindi po siya galit, hindi po siya naiinis dahil hindi po siya nakapasok, hindi po siya pinayagang makapasok. He blesses the people of Israel before he died. Yan po yung epekto ng araw-araw na pananalangin at consistent sa gawain ng Panginoon. Anong reason? Because God's Word changes the heart of a person. Saan nagmula? Because He consumed God's daily bread. Alam niyo po, mula sa pagiging mainitin ng ulo ni Moses hanggang doon sa marunong na siyang sumunod kay Lord at hanggang tuluyan nang nabago ang buhay ni Moses dahil sa Panginoon. Alam niyo po, siguro katulad lang din po tayo nila Moses. May mga panahon, siguro currently, ngayon mismo, marami sa atin ang hindi mapigilan ang ating mga bibig, ang ating mga emosyon kapag mayroong sitwasyon na hindi maganda. Katulad lang din po tayo ng mga Israelita na matitigas ang ulo. But you know, mga kapatid, if we consume God's Word daily, magiging katulad din po natin sila na sa pagdaan ng panahon, nagkakaroon ng wisdom at mababago din po ang ating mga buhay. Ang sabi po ni David Jeremiah, sabi niya, I am convinced that you cannot live a Christian life and avoid the Word of God. Talagang hindi po natin maipapamuhay yung pagiging Kristiyano natin kung wala ang salita ng Diyos. Kasi yung buhay natin bilang Kristiyano, lagi po yung nakabase sa salita ng Diyos. Kaya kung mapapansin po natin, kapag meron po tayong hindi maganda na ginagawa, anong sabi ng iba? Christian ka pa naman. Bakit? Kasi yung buhay ng Christian, binabase sa salita ng Diyos, which is yung tama. Kaya, tama po ang sinabi ni David Jeremiah na hindi po talaga natin maipapamuhay yung Christian living natin, yung life natin, kung iniiwasan naman natin yung salita ng Diyos. Kapatid, kung nagnanais po tayong mabago,
ang buhay natin ngayon. The Bible clearly speaks to us that the only way to change our life, yung ating character, yung ating lifestyle, iisa lang po ang tanging paraan. Mamuhay na ayon doon sa salita ng Diyos, araw-araw tayong makipag-usap sa ating Panginoong Diyos at iwasan po nating umiwas at tumanggi sa mga spiritual discipline na meron po tayo ngayon. Ang salita ng Diyos, hindi lamang tayo tuturuan kung ano yung tama, tuturuan din po tayong sundin kung ano yung tama, at tuturuan po tayong baguhin ang ating mga buhay. Tayong lahat po ay yumuko na tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga paalala sa amin sa umagang ito. Naniniwala po kami na sa mga nagdaang araw, maraming mga pag-uugali namin ang hindi po talaga nakatulong sa amin, lalong-lalo na sa aming mga kapatid. Dinadalangin po namin, Panginoon, na sa araw po na ito, patuloy po kayong kumilos sa amin, na matutunan po namin na bigyang halaga ang inyong mga salita at magkaroon po kami ng oras para sa inyo. Sa inyo po ang kapurihan, ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Para po sa ating response song, tayo po ay tumayong lahat. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, wherever I am, doing its duty in His holy
Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Tayo po ay dadako sa atin pong communion service. Atin po itong ginagawa tuwing unang linggo ng buwan. Nais po nating tawagin sa harapan ang atin pong elder, Brother Ronel Abilitado, ang atin pong mga deacons, Brother Malik Gato, Brother Alvin, Brother Reggie, Brother Wilson. At nais na rin po nating anyayahan dito, kasama natin ang ating pong kasamang Pastor Daniel Ong. Ang ating pong communion ay atin pong ginagawa tuwing unang linggo ng buwan bilang pag-alala po sa ginawa ng ating o sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay hindi po isang kultura na basta na lamang po natin ginagawa dahil ang ating Panginoon ay nagbilin na ito ay ating gawin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sa atin pong harapan ang atin pong mga elemento, ang tinapay na siyang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ang bino na siyang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga elemento pong ito ay hindi po nagiging tunay na dugo at katawan. Ito ay sumisimbolo lamang. Gayunpaman mga kapatid ay hindi po natin ito pwedeng baliwalain sa pamamagitan po ng patuloy na pamumuhay sa kasalanan. Kaya nga po, pagkatapos po ng ilang sandali, tayo po ay sabay-sabay na mananalangin ng panalangin ng pagsisisi. Ngayon, sino-sino po ang mga maaaring makisalo? Sa atin pong church, meron po tayong 3 pamantayan para sa mga pwede pong makisalo. Una, kapag atin pong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at ating nag-iisang tagapagligtas, maaari po tayong makisalo. Pangalawa po, kung tayo po ay nasa hustong edad, sa church po natin, ang atin pong edad na pinagbabasehan ay 13 years old pataas dahil tayo ay naniniwala na sa edad na ito ay meron na po silang kakayanang magdesisyon. At ang pangatlo, kung tayo po ay tama sa harapan ng Diyos. Tingnan po natin mga kapatid yung ating motibo. Tingnan po natin kung ano po yung mga kasalanan ating nagawa. Atin pong itong isuko sa ating Panginoon. Atin pong nire-request ang bawat isa tayo yumuko at tayo po ay sabay-sabay na manalangin at sa ilang sandali i-request po natin si Brother Wilson para sa atin pong panalangin ng pagsisisi. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan, patuloy po namin inaalala ang inyong pag-ibig sa amin, ang inyong kadakilaan, O Diyos, sa pagtubos po sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami, O Diyos, sa iyong harapan sa oras na ito. Amin pong inilalapit sa inyo ang mga kasalanan na patuloy po na aming nagagawa. Sa mga bagay po na hindi nakalulugod, na hindi po namin matanggal sa aming nawa po, Diyos, kayo po ang tumulong sa amin upang ang mga hindi magandang bagay na ito ay amin pong talikuran, amin pong talikdan, Panginoon. Kayo po ang nagbigay sa amin ng karunungan sa mga bawat araw na nagdaraan. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, at tanging ang mga aral niyo lamang po ang aming
isa pamuhay. Amin po itong gamitin, O Diyos, sa araw-araw, Panginoon. At maipakita po namin sa inyong harapan na kami ay inyong mga anak na patuloy na nagbabago at patuloy na sumusunod sa inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoong Jesucristo, nung gabi bago siya pagkanulo, kasama ang kanyang mga disipulo, dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpasalamat sa Diyos at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, iniaalay ko sa inyo. Sa lahat po ng nagnanais na makisalo, tayo'y umupo na lamang at ito po'y ihahatid na lamang sa atin ng atin pong mga deacons at elders. Tayong lahat po ay tumayo. Ang Panginoong Jesucristo, kasama ang kanyang mga disipulo nung gabi bago siya ipagkanulo. Siya ay dumampot ng tinapay, kanyang pinagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, iniaalay ko sa inyo. Sabay-sabay po tayong tumanggap.
Sa gayon ding paraan siya'y dumampot na saro. Kanyang pinagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang aking dugo, iniaalay ko sa inyo. Sabay-sabay po tayong tumanggap. Tayong lahat po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Request natin si Brother Romel sa panalangin ng pasasalamat. Lubos-lubos o Panginoong Diyos ang aming pasasalamat. Ang ipinagkaloob po ninyong pag-ibig dun sa krus ng Kalbaryo ay patunay kung bakit kami naririto. Salamat sapagkat naging intentional sa bawat isa sa amin. Naging personal ang inyong pagliligtas at naramdaman namin, naranasan namin ang inyong pong pag-ibig. Sa aming buhay Kristiyano, tulugan mo kami na araw-araw lingunin namin, O Panginoon, ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nang sa ganon, O Panginoon, may pamuhay namin ang isang buhay Kristiyano na nakalulugod at nakaluluwalhati sa inyo. Tulungan mo may Panginoon na maibahagi pa ito sa ibang tao, makita ka sa aming pong buhay. Pasasalamat at papuri sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Ganon din po, ini-encourage ang lahat na magbigay po tayo sa benevolent offering. Ang benevolent offering po ay binibigay sa mga church member natin na ospital. Sabi po sa Luke 6:38, give and it will given to you, good measure pressed down, shaking together, and running over will be put into your bosom. Poured with the same measure that you use, it will be measured back to you. Ngayon po, tayo na po ay pumunta sa harapan at ibigay ang ating offering. Ang aking mga kamay naghahandog ng ingalay, mula sa puso ko'y tigib pasasalamat na hatid, upang salita mo ay palaganapin, mapalawak ang makalangit na gawain. Ang tinig na umaawi, mga papuri ang inihahatid, pasasalamat ang sinasambit, nagalak ay walang katid. Buong sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman mong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin, handog na pinakamainam ang aming dadalhin, lahat ng ito'y sa'yo rin ang galing, nakalaan tungo sa iyong gawain. Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayo nawa, siya nawa. Amen. Siya nawa. Amen. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him
natin manalangin. Panginoong Ama, marami pong salamat sa aming mga blessing na pinagkakalob niyo po sa amin. Ito man po ay trabaho, negosyo, kalusugan man po ito. Ay maraming pong salamat. Tanggapin niyo po ang aming mga handog at gamitin niyo po ito upang mas mapalawak pa ang inyong salita. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat po ay maaari nang umupo. Ngayon naman po, ang ating attendance, adult, 138, kids, 21, total of 159. Meron po tayong visitors. Kung tinawag po ang inyong pangalan, maaari po tayong tumayo upang kayo ay ma-recognize. Si Alia Isabel Castro. Ramara Tyrene Castro. Christine de la Cruz. Basil John de la Cruz. Bambi Angkal. Vincent Angkal. And Charis Ubaldo. Welcome po sa Baliwag Alliance Church. Ngayon po ang karagdagang announcement po ay makikita sa ating screen. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Ayan. So, nais ko lang pong i-announce na ang missions and evangelism meeting and evaluation ay sa Sunday. It will be on June 14, 11 po ng umaga. Ayan po. At para po sa ating mga kalalakihan, ang magigiting na kalalakihan ng Baliwag Alliance Church, pwede ko bang marinig ang isang amen? Amen. Alam niyo po ba, na-realize ko lang kanina, napagtanto ko lang, kung bakit taon-taon, June 12 inilalagay ang district fellowship. Alam niyo bakit? Yes. Yon. Bakit walang pasok? Walang pasok.
holiday. Pero ang katotohanan po yun po ay araw ng kalayaan. Come on, men! Araw ng kalayaan. Lahat ng malayang men ay dapat na sumama sa ating Central East Luzon District. Malaya tayo sa mga gawaing bahay. Malaya tayo dun ng ating mga misis. Hindi po ba? Malaya sa pamamalansya at malaya sa Brother Charlie. Malaya. Tigasin nga daw. Opo. Sa katotohanan lang po mga kapatid, we are blessed sapagkat ang Gimba, Nueva Ecija, ang Alliance Churches na nandoon na mag-host sa atin, ay we are blessed. Bakit? This time, mapapansin natin, ang registration ay 100 pesos. 100 pesos. At alam ko ito ay buffet na kung pwedeng magpaulit-ulit ng pagkain. Nandun na po lahat iyon. Ihahatid tayo ng van. Marami tayong mga professional drivers na maghahatid sa atin mula rito sa church. Pabalik dito. Wala na pong bayad yon for only 100 pesos. Saan ka pa? Malayang men ng Baliwag Alliance Church. Tayo na pong umattend para sa ating Central East Luzon District Men's Fellowship to be empowered by the Holy Spirit. Wow, ang ganda ng ating topic. At ito ay magaganap sa June 12, 2026 mula alas 9 hanggang alas 3 ng hapon sa Gimba, Nueva Ecija. Maraming salamat po and see you there. Good morning. Meron pa po ba? Oh, kala mo tatamaan ako, no? Naghihintay ka pa rin? Kami rin naghihintay na dahil next week na ang ating BAC Youth Camp sa June 12 to 13, Friday to Saturday. Magkano? Murang-mura lang. 450 dati, ngayon 400 na lang. Kaya wag na mahiyang humabol dahil pwede pa maglista ngayong araw hanggang 11:59 PM. Malapit lang din yan, dito lang yan sa... Parulan Farm and Campsite. See you there! Made to thrive. Ayan. Magandang umaga po sa bawat isa, especially po sa ating mga youth. Ano nga ba ang meron sa June 12 to 13? Ito po ay ating Baliwag Alliance Youth Camp 2026 na gaganapin kailan? Bakit nga ba June 12 ginanap ang youth camp? Dahil kung ang mga tatay natin ay malaya, syempre iwan din natin ang ating mga nanay para maging malaya ng panandalian. Ito ay gaganapin sa June 12 to 13, Friday hanggang Saturday. Saan? Sa Parulan Farm and Campsite na merong 400 pesos registration fee. Bakit 400 pesos na lang? Siyempre, provide yun ni Lord. Kailan ang deadline? Ang deadline ay June 7 o ngayong araw, 11:59 ng gabi. Kaya po, muli inanyayahan po namin ang mga youth na maglista na at magbayad na sa ating treasurer. At encourage ko rin po ang mga parents na hikayatin po ang ating mga anak, ang inyong mga anak na sumama sa ating youth camp. At kumakatok din po kami sa inyong mga puso, lalo na po sa may mga nais magpahiram ng kanilang tent. Kahit po ang maliit na tent ay isang malaking tulong po sa mga kabataan na gustong sumama ng youth camp. At sa mga nais naman po makipag-partnership at tumulong sa darating na youth camp, ay welcome po at
glad po kami na makapartner po kayo at makiisa po sa ganitong gawain. Yun lamang po at maraming salamat. Meron pa po ba? Tatamaan ng karton na sa muka. Kung wala na po, at tinatawag ko si Pastor Ayans para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat po, Brother Cleo. Meron pa po. Ngayong June 12, tuloy pa rin po ang paggawa ng ating mezzanine. Ayun, tuloy na tuloy. At tayo rin po ay malayang mag-support. Sa lahat po ng hindi pa nakakapagbigay, wag po kayong ma-pressure, pero ini-encourage pa rin namin ang bawat isa na tayo ay patuloy na sumuporta para sa pagpapagawa nito. Konti na lang po, ito'y matatapos na. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay sabay-sabay na magpasalamat sa ating Panginoon. Sa lahat po na nagtatanong, meron po tayong Sunday School today. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay na aming nararanasan ngayon. Nagpapasalamat po kami dahil kahit pa na may mga araw na hindi kami okay, may mga araw na hindi talaga namin kayang ngumiti. Gayunpaman, mas marami pa rin namang araw na kami ay masaya dahil araw-araw namin kayong kasama. Patuloy naming pinagpapasalamat, Panginoon, yung mga blessing na aming na-enjoy magpahanggang ngayon. Turuan niyo po kami na ma-appreciate ang lahat ng meron kami mula sa maliliit hanggang sa malaking bagay na meron po kami. Dahil naniniwala po kami, hindi lahat ng tao nakakaranas ng kaligayahan tulad ng kaligayahan na aming nararanasan na nagmumula sa inyo. Pinagpapasalamat po namin, Panginoon, na linggo-linggo meron po kaming mga bisita. Ipinagpapasalamat po namin na sila'y aming nakakasama at ang aming dalangin, Panginoon, patuloy po namin silang makasama sa amin pong pananambahan at maging sa aming mga fellowship. Tulungan niyo din po kami, Panginoon, na yung buhay namin ito ay maging kalugod-lugod sa inyo. Tulungan niyo po kami na magbigay ng oras, ng panahon sa inyo, hindi lamang tuwing linggo, hindi lamang tuwing Wednesday, kundi sa bawat pagising at sa aming pagtulog sa gabi. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin pong panandaliang paghihiwa-hiwalay. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.